Kung hindi po ako pinagpapalit, gino-ghosting naman po ako. Hello po. Isa po ako sa silent subscriber nyo sa YouTube. Palagi po ako abangers sa mga uploads nyo, especially sa readings ng Libra. Hihingi lang po sana ako ng advice and baka pwede na rin po ma-check ang energy ng current situation ko using tarot. Bali, ako po ay isang Libra female na mag 31 years old na this year. Yung problema ko po, feeling ko sinumpa ako or nakakarma ako after ko makipag-break sa naging BF ko nung high school pa lang ako. I must say karma siguro kasi pinagpalit ko siya sa ibang lalaki. Please, no bashing po. I know immature pa ako that time. Nasa 3rd year high school pa lang ako noon at bago pa lang sa pakikipagrelasyon. So, back in my problem po. Mula nang makipaghiwalay ako sa ex ko na yun, yung mga naging karelasyon ko po na sumunod, palagi pong failure. Palagi po akong iniiwanan. Tatagal lang po ng 3 years or lagpas ng konti sa 3 years, then maghihiwalay na laging ganun po ang time frame. Kung hindi po ako pinagpapalit, gino-ghosting naman po ako. 4 serious relationship na po ang nagdaan sa akin mula nun. Pero wala po nagwo-workout. Hindi naman po ako pangit. Sakto lang. Ugali ko po, sakto lang din. Medyo selosa konti at may pagkatamang hinala. Tumanda na po ako ng ganito, pawala na nga sa kalendaryo. Yung pinaka-recent po, kaka 3 years lang namin. Then, nag-away kami nung April for the reason na palagi na siyang walang time sa akin at bihira na kami magkita. LDR po kami. Ang dalang na rin mag-chat or text. Nung una, iniintindi ko pa kasi busy siya sa business niya. Pero talagang dumating sa point na inaabot ng days bago siya mag-reply sa chat ko. Mag-reply man, napakatipid. Hindi ko po alam kung maghihintay pa ako sa recent ex ko. It's been 2 months na wala man lang siya paramdam. Ayaw ko din naman po unang mag-approach sa kanya dahil na rin sa pride ko. Pero at the same time, natatakot po ako tumandang dalaga. Pakiramdam ko, siya na yung last trip ko kasi di na rin ako bumabata. Gusto ko na rin po magkaroon ng sarili kong pamilya at magkaanak. Pero feeling ko, parang magiging matandang dalaga na talaga ako. Siguro po, focus na lang ako sa career ko. Baka dito, swertehin na ako. Sa kaka-prioritize ko ng love life ko, napabayaan ko na ang career ko. Napaka-unstable ng finances ko. May small business ako, pero in-stop ko na din nung nag-alaga ako ng father ko na may sakit that recently passed nung January. Since nung January, unmotivated po ako at di ko alam paano sisimulan ang life ko ngayon. Loveless na ako now at cashless pa. I'm planning to work abroad, pero andun yung kaba. Kung kakayanin ko ba? Mahina po kasi ang loob ko. At palaging nasa likod ng isip ko yung tanong kung makakapag-asawa pa ba ako. Ultimate dream ko po ang maging isang ina, pero never po ako nabubuntis. Di ko alam anong path yung para sa akin. More kapit lang ako
at hingi ng mas maraming patience kay Lord para mahintay yung tinakda niyang buhay para sa akin. Kaso, sana bigyan niya ako ng idea kung saan ako magsisimula. Kasi pagod na po ako. At like ko na talaga sumuko sa life. Pagpasensyahan niyo na po ako if ang dami kong problema. Praying na matapos na ang pinagdadaanan ko at di maging huli para sa akin na maiayos ko ang life ko. Lahat po ng payo nyo ay lubos na ipagpapasalamat ko po. Maraming salamat po. Sincerely, Libra 287. Alright, so thank you very much kay Miss Libra 287 para sa pag-share ng iyong kwentong kapiksi, and hello sa lahat ng mga kapiksi natin na nanonood ng ating episode for tonight, kwentong kapiksi. Sa mga kapiksi natin na nanonood, kung meron kayong kwentong kapiksi na gusto nyong i-share, kagaya ni ating kapiksi, no, pwede kayong mag-send ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. So, ngayon, ang gagawin natin is babasahan natin ng tarot sa Miss Libra 287. General reading, titingnan natin yung kapalaran niya sa mga susunod na pagkakataon based dun sa information na binigay niya. Binigay sa atin ni Miss Libra 287 yung kanyang full name at saka yung kanyang birthday. So, hahanapin natin yung energy niya dito sa tarot, tapos ilalatag natin yung spread. And habang binabasahan natin siya ng tarot, isasabay na rin natin yung mga advice, okay? Mga advice para sa kanya. And sa mga kapiksi natin na naka-resonate sa story ni Miss Libra, no? Kung feeling nyo naka-resonate kayo sa story niya, and kung meron kayong advice din para sa ating kapiksi, comment down below. I-share nyo din yung mga advice nyo. Huwag kayong mahiya. Just be sensitive kasi ito yung mga totoong tao, no? Mga totoong tao na nag-send ng kanilang totoong kwento, mga kapiksi. Okay? So, shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ni Miss Libra 287. Alright. So, Miss Libra 287, ikaw ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. So, ito guys, Miss Libra, titingnan natin yung energy mo pagdating sa iyong, ayan na, naglalabasan na. Pagdating sa iyong love life, and ganun din sa kaperahan, okay? So, nandito na, naglalabasan na yung mga cheating na energy. Sabi mo nga dun sa iyong email, no? Kung hindi ikaw ginoghost, kung hindi ka iniiwan, ginoghosting ka naman, okay? Now, although hindi mo naman minention kung ano yung reason kung bakit ka iniiwan, but there were a lot of cheating here. Maraming conflict, maraming away sa relationship nyo. And ito yung block mo sa swerte mo sa relationship, okay? Para sa iyo, Miss Libra, no, unahin ko muna to kasi ito yung mga negative energies pagdating sa relationship mo, mga conflict, mga pag-aaway. Itong mga conflict nito, yung mga hindi nyo pagkakasunduan na mga ex-person mo, mga previous relationship mo, and cheating, no? Madalas this is your most recent ex, no, kasi nakaapat na relasyon ka na, di ba? Pero ang napipick up dito usually is yung most recent. So for you, Miss Libra, your ex-person may have been cheating on you na hindi mo alam, with the Seven of Swords energy, kaya kanya ginosting. And you have a lot of conflicts, no? Meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, especially LDR kayo. May mga away, di ba yun nga yung na-mention mo kanina? So, lumabas yan lahat dito. And medyo, parang medyo narcissistic din itong person mo, ex-person mo, na umiiyak ka, pero siya walang pakialam. Kaya madali lang para sa kanya na hindi ka replyan sa mga text, sa mga chat, di ba? Sabi mo,
weeks bago ka or days bago ka replyan. So, walang pakialam itong person mo. In short, hindi kanya priority. And sabi ko nga, this person may have been cheating on you. Baka ginagamit niya lang excuse, no? Yung kanyang pagbi-business. Pero, that's already an excuse para hindi kanya replyan. Nobody is ever that busy. Walang tao na ganun ka-busy, mga kapiksi. Especially in the age na nasa digital era tayo. Unless magkaiba kayo ng time zone. Let's say for example, nasa ibang bansa siya, umaga sa'yo, gabi sa kanya. O kaya gabi sa'yo, umaga sa kanya. Expect mo na hindi talaga real time na makaka-reply yan sa'yo. Pero kapag parehas lang naman kayo ng time zone, tapos hindi siya agad nag-reply sa'yo, pinaka-worst na siguro mga 2-3 oras dahil sa work o kaya baka natutulog. Pero yung sobrang haba, that's already a red flag kasi sinasadya na yon na i-ignore yung message mo. Okay? Nobody is that ever busy kapag interesado sa'yo yung tao. Okay? And nakita din natin dito, Miss Libra, na you have a lot of negative beliefs about your self-concept. Yun yung kailangan mong i-work out. Kasi sabi mo, parang feeling mo nakakarma ka or sinumpa ka, 'di ba? Sinumpa ka or nakakarma ka dahil dun sa previous relationship mo. Dun sa una, pwede. Pero, naka-4 na relasyon ka na. Yung una, pwede na baka binalikan ka ng karma. Pero yung pangalawa, pangatlo, pang-4, hindi na yon bad karma, Miss Libra. Yun ay self-concept mo na. It already has something to do with your self-concept. And yung pattern, yung behavior, kung napapansin mo, ikaw mismo yung nagsabi, 3 years or more than 3 years time frame na ganon, tapos nagfi-fail yung relationship. It's your assumption, no? Naggawa ka ng ganong klaseng belief system based on your circumstances. Therefore, lahat ng mga relationship mo nagfi-fail and umuulit yung pattern. That's because of, una, pwedeng negative self-concept mo na you're always being ghosted and palaging nagfi-fail, palagi kang iniiwan, di ba? Sabi mo, palagi kang iniiwan and palagi kang gino-ghosting. So, yun yung negative self-concept mo, Miss Libra. You're not chosen, you're not good enough, hindi ka kalaban-laban, hindi ka pinaglalaban, hindi ka siniseryoso, iniiwanan ka. So, kapag ka mga ganon, ibig sabihin yung self-concept mo is negative. Pangalawa, yung belief na nakakarma ka, it's also a negative assumption. Okay? Sabi ko nga, nung una, pwede. Kasi you have to experience it. Pero yung pangalawa, pangatlo, pang-4, that's already a negative assumption. So, kung gusto mong magbago yung pattern ng buhay mo, kailangan din magbago yung self-concept mo at saka baguhin mo din yung pattern mo, yung concept mo about relationships in general. Okay? Yun yung kailangan mong i-work out para, kasi pagka may ganun kang belief system, Miss Libra, kahit na ilang relasyon pa yan, kahit umabot pa yan ng 10, 50, 100, you will always be rejected. You will always be a failure sa relationship kapag hindi mo binago yung paniniwala mo regarding sa love and sa relationship. So, you have to build your self-confidence. Sabi mo nga, hindi ka naman maganda, hindi ka naman pangit, hindi naman pangit yung ugali mo. So, i-highlight mo yon, okay? Tell yourself na kaibig-ibig ako, I am attractive, I am beautiful, I am enough, I am good enough, I am more than enough for anybody. I will always be chosen, no? Palagi akong pipiliin no matter what. I will always be prioritized. Ganun ako ka-importante, okay? You have to work on yourself, no? Not on a specific person, kasi
kailangan mong maging magnet for love, for you to experience good love yourself, okay? Pero nakikita din natin dito, so you have to work on your self-concept, Miss Libra. Yun yung una kong gustong sabihin sa'yo. And no, hindi ka nakakarma, no? Alisin mo yan sa belief system mo. Hindi ka nakakarma. If feeling mo nakakarma ka, manghingi ka ng sorry dun sa ex-boyfriend mong, unang-unang ex-boyfriend mo nung high school. Hindi mo siya kailangang kausapin sa personal, sa isip mo lang. Use your imagination. Imaginein mo na kaharap mo siya, kausap mo siya, manghingi ka ng sorry sa kanya, and imaginein mo na pinapatawad ka niya, sinasabi niya sa'yo na I forgive you, you are free to go, and I wish you happiness, okay? That's it, tapos na yun, okay? Putol na yung karmic connection. And then, tapos na yun, alisin mo yun sa isip mo, hindi ka nakakarma, hindi ka sinumpa, okay? Para magbago yung pattern of thoughts mo regarding sa relationship. Ayun yung block mo eh. Kasi kabaligtaran, no? Swerte ka sa pag-ibig, actually, okay? Pero you have all these negative assumptions. That's why hindi mo na-experience yung good fortune pagdating sa love. Pero right after this, you will find someone na dinadasal mo, okay? Igagrant the universe, igagrant ni Papa God yung dinadasal mo if you are praying for a specific person, for a specific relationship, no? This will be granted to you, and magiging maswerte ka sa susunod mong relationship. But you have to let go of your past story. Una, hindi totoong nakakarma ka, hindi totoong iniiwan ka, hindi totoong ginag-ghosting ka. It's just false assumptions based on your circumstances before. Pero you have to change your belief system, Miss Libra. Kailangan mong baguhin yung belief system mo. From now on, swerte ako sa relationship. God will give me the right person for me, okay? And then i-develop mo yung iyong magandang self-concept, okay? Mas strong ka na ngayon, Miss Libra. So don't give up, kasi sinabi mo dun sa email mo na nawawalan ka na ng gana, unmotivated or demotivated ka na. Loveless ka na, unmotivated po ako, at di ko alam kung paano sisimulan ang life ko ngayon. Magsimula ka sa sarili mo. Say nice things about yourself, no? Appreciate yourself. Love yourself. Doon ka magsimula. Love life will follow. And you have to forgive yourself, no? Patawarin mo yung sarili mo for putting yourself in that position. Ikaw yung naglagay ng sarili mo sa ganyang posisyon. Walang iba, because it's your life. What you feel about yourself, what you think about yourself, ikaw yan. It's your responsibility. So, ikaw din ang makakapag-alis sa sarili mo sa ganyang sitwasyon by eliminating all your negative assumptions about yourself and replacing them with good, feel-good assumptions about yourself, about your life in general. You have to forgive your old self and i-welcome mo yung bagong version ng sarili mo, okay? Hindi siya mabilisan, hindi siya agad-agad. It will take a lot of time and focus. Sabi mo nga, focus ka sa career mo. Focus on yourself, no? Focus on yourself, hindi lang sa career mo. Focus on becoming a better version of yourself. Love and career will follow as long as maganda yung pakiramdam mo sa sarili mo. Ayan, no? You are so heartbroken right now. Parang anino ito eh, no? Parang may anino ito ng nakaraan mo, no? It means na anino ng nakaraan mo. Yan ang sumisira sa'yo, and you have a lot of loneliness. Nakikita natin na talagang sobrang lungkot ka. Kailangan mo muna itong i-work on. Miss Libra 287, you have to forgive yourself. Ayan, masyadong mabigat eh. Nakita natin yung sobrang bigat ng buhay na dinadala mo right now. Maraming kalungkutan, sabog na sabog, kumbaga knockout dahil sa mga problema mo both in love and in life in general. So, Miss Libra, kailangan mo munang mag-heal. You have to focus on your healing. You have to focus on yourself.
Again, patawarin mo yung sarili mo. Pwede mong pakinggan yung Ho'oponopono and Self-Love Subliminal natin dito sa ating channel. Kung babalikan mo ba yung ex mo or hindi, ikaw na lang yung makakapagsabi niyan. Pero 31 years old, you are so young. Napakabata mo pa, no? Hindi totoong matanda ka na. Kung matanda ka na, ano pa kaya ako? Ano pa kaya ako? Aray naman, di ba? So, napakabata mo pa. You have a lot of potential pa sa buhay. Ayan ang swerte. Maswerte ka, Miss Libra. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo. And makaka-recover ka. Pero itong swerte na to, hindi mo siya na-experience, natatabunan siya kasi nakafocus ka sa puro negative circumstances sa buhay mo. Yan yung mga blocks mo. Loneliness, heartaches, negative emotions, yung mga problema. Yan yung nagsisilbing parang ulap, no? Dark clouds, yung maitim na ulap. Hindi mo nakikita yung araw sa langit kasi maitim yung ulap na nakaharang. Yung maitim na ulap na yon, Miss Libra, yun yung mga negative emotions mo, negative assumptions mo na kailangan mong i-erase, burahin sa isip mo. Kapag na-erase mo na yon, makaka-recover ka and doon mo mararamdaman yung pagdating na, this is good fortune, Miss Libra. Okay? Good fortune, your wish will be granted by the universe. Okay? Pero you have to learn to forgive, you have to learn to let go. If makakatulong para sa iyo na i-let go yung ex-person mo, yung recent ex mo, gawin mo, no? Pwede kang magsimula clean slate, no? Either bagong specific person, whatever, pero focus ka muna sa sarili mo. Kausapin mo, favorite kong ginagawa yung mirror technique, no? Pagdating sa self-love. Every time na nagtututbrush ka, nasa harap ka ng salamin, naliligo ka, ganyan, di ba? Nasa salamin ka, nakaharap ka sa salamin. Talk to yourself. Say nice things about yourself. Oy, Miss Libra, ang ganda-ganda mo ngayon. Alam mo ba, ang swerte-swerte mo, nandyan lang ang swerte sa paligid mo. Swerte ka sa pag-ibig, swerte ka sa pera, swerte ka sa mga lalaki, swerte ka sa relationship. Antayin mo lang, unti-unti, gaganda ang buhay mo. Ganon, no? Sabihin mo, yung mga sa sarili mo, ang bait-bait mo, ang sexy-sexy mo, talk to yourself. Say nice things about yourself, okay? And the more you do that, the more na gumaganda yung self-concept mo, the more nagaganda din yung changes. Hindi yan madalian, hindi yan agad-agad. It takes a lot of practice and habit, no? You have to develop that habit and kailangan mong maging disiplinado kung gusto mo talagang magbago yung pattern ng buhay mo. Parehas yan sa love at saka sa career. Okay? Pwede ka magpa-email coaching session with me, Miss Libra, if you want to, expound further. Pero yan yung nakikita natin sa iyo, sa energy ng tarot mo. So, hayaan mo na, patawarin mo na yung mga past lovers mo and focus on yourself, okay? Alright, so thank you so much, Miss Libra 287. Sana nasagot yung mga tanong mo and sana nakatulong ito sa iyo. And sa mga kapiksi natin, if naka-resonate kayo kay Miss Libra sa kwento niya, pwede kayong mag-comment sa baba. Pwede kayong magbigay din ng advice sa kanya. And kung gusto nyo mag-share ng inyong kwentong kapiksi para makita rin natin yung tarot energies nyo, mabigyan kayo ng advice and ma-publish ang inyong kwento dito sa ating channel, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. Thank you all so much, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.